Ayan, so hello po. I am Charlie A. Marangal, Jr. Ang program ko po ay BS Math, Bachelor of Science in Mathematics. First year po, from LSPU, Laguna State Polytechnic University, Santa Cruz Campus. So ngayon po, i-discuss po natin yung isang library sa Python. At yun po ay yung Matplotlib. Ay, makita nyo naman po sa screen. Matplotlib. So ayun, kaunting overview lang sa Matplotlib. Data visualization. Bakit nga ba data visualization yung connected na term sa Matplotlib? Kasi ang Matplotlib kasi ano siya, ayun, from the word plot, ayun, so ano na, pinaplot niya yung data na nakuha para mas mabili natin ma-visualize yung data na nakuha. Even dun sa mga walang background sa field na yon. Mabilis sila maintindihan kung ano nangyayari dun sa data, kung ano ang possible na result, ganun. May visualize nila. Ayan. Basahin natin yung data visualization. Data visualization is the representation of data through use of common graphics, such as charts, plots, infographics, and even animations. Ayun nga. Through use of common graphics, such as charts, plots, ganun. Plots na sa, ayun nga, Matplotlib. Ayan, doon naman tayo sa importance ng data visualization o nung Matplotlib. Kasi isa lang naman sila, di ba? Data visualization it is crucial in today's data-driven world because it transforms complex data sets into understandable and actionable insights. By presenting data in a visual format, such as charts, graphs, and maps, it enables individuals and organizations to identify patterns, trends, and correlations that might be overlooked in text-based data. Ayun no, yung correlations. Di ba ang correlations, pwede natin siyang sa statistics, yung Pearson. Effective data visualization aids in better decision making. Ayun. Kasi nga, madami nakakaintindi. So, madaming makapag-brainstorm kayo, ganun. As it makes data more accessible and interpretable for a wider audience, including those who may not have a technical background. Ayan, kanina ko pa sinasabi. Additionally, visualizations can communicate findings clearly and efficiently, making them an essential tool for data analysis, reporting, and strategic planning. Ayan, yung data analysis. Di ba sa math yun? Kaya makakatulong sa atin itong mga BS Math or any math majors. Itong Matplotlib. Kung gusto man nating pumunta sa yung maging trabaho, yung mga data analytics, ganun. Sa mga ganun. So, doon naman tayo sa history ng Matplotlib. First muna, hindi naman i-discuss, identify lang natin kung ano ang Matplotlib. Saglit lang no. A Matplotlib is a comprehensive library for creating static, animated, and interactive visualizations in Python. Matplotlib makes easy things easy and hard things possible. Ayun. Kanina, sinabi ko na. Di ba mas madali natin maintindihan yung mga mahihirap. Kasi nga, nabivisualize natin siya. Ayan. So, sino nga ba naka-invento ng Matplotlib? Sino naka-invento? Sinong gumawa? Yan. Siya si John D. Hunter. Makita nyo naman dyan sa screen. A neuroscience PhD student developed Matplotlib to plot electrocorticography or ECOG data inspired by plotting capabilities of MATLAB but implemented in Python. MATLAB, a commercial programming language used by engineers and scientists, had limitations and was controlled by MathWorks, restricting user flexibility. Hunter sought to overcome these limitations by creating an open-source plotting interface in Python, mirroring MATLAB's functionality. This reflected in the
part of the matplotlib's name. Ayun, parang kinaladit nyo na rin yung yung nandun sa mat lang. Kasi halos ginaya lang naman niya. Tinanggal lang niya yung mga limitations ng MATLAB. Yun. Siya si John DeAndre. So, ayun. Tapos na tayo sa overview at saka yung history. Ano nga ba yung objective nitong tutorial na to? Ayan. Number 1 ay, makita nyo naman dyan sa screen, installation of matplotlib. Yan, kung paano siya install dyan sa PC nyo. Kung paano nyo siya magagamit sa Python. Actually, dalawa yung yung i-install natin. Yung matplotlib at saka yung numpy. Kasi pwede natin magamit yung numpy sa tutorial na to. Mas mapapadali itong tutorial na to kung gagamit natin yung numpy. Yan. Pangalawa naman ay yung basic structure of matplotlib plot. Ano nga ba yan? Ayun lang, basic. Kung paano siya i-show ganon. Kung paano maglalagay ng mga data. Yung basic syntax lang. Pangatlo naman ay yung mga basic plot types. Bali 5 lang yun nandito. Ano kung meron pa? Yung una naman ay yung line plot, bar chart, pangalawa, histogram, scatter plot, pie chart, ayan, yung 5 yun. Madadali lang naman sila. Basic lang yung mga syntax. So, yung last at yung medyo, ayan, pero sakto lang. Ayan. Multiple figures, subplots, tsaka paano paano mag-save. Pwede rin siya i-save yung mga yung bawat magagawa mong mga charts ganun, mga graph. Pwede mo siya i-save. Mamaya, turo natin. Tapos 3D plotting at saka animating plots. Ayan, astig yan, animating plots. So, ayun, doon tayo sa first objective. Kung paano ba siya i-install dito sa ating PC. Una ay, search nyo lang dito sa search engine. Toolbar ba ito? Search toolbar. Yan. Search nyo lang CMD. Yan. Tapos, ayan, lalabas command prompt. Pinutin nyo lang yan. Ngayon, na-install ko na kasi siya. So, sundan nyo lang itong gagawin ko. Una ay yung, pwede natin i-check muna yung version ng Python natin kung latest version ba siya. Yan. Python, space, dash, version. Yan. Hintay lang. Yan. Python 3.12. Ayun yung version ng Python ko. Ewan ko lang sa inyo kung ano. Sunod naman, pwede nating i-check kung naka-install na rin ba yung yung tip natin dito sa sa PC natin. Ayan. Ayan, ito yung py space dash m tip space dash version. Malalaman nyo kasi dyan kung kung naka-install. Kapag wala lumabas na ganun, yung pip 24.0. Yan. Ibig sabihin, install na siya. Yung pip natin. Ayun yung version, pip 24.0. Pwede rin siya i-update kung hindi na siya latest version, yung pip natin. So, paano yun? Ganito. Python.xf space dash m space pip space install dash upgrade space pip. Yan. Hintay lang. Kasi kanina na ko na siya. Ayan. Requirement already satisfied. Kapag hindi pa updated, lalabas dyan, basta may mag-download dyan na nagbibilang, nag-loading siya, parang gano'n. Tapos, ang huli nun ay yung successfully upgraded, gano'n. Yun. Paano na-install yung matplotlib? Ito na siya.
Sundan nyo lang, py space -m pip install matplotlib. Yan. Na-install na siya. Na-install ko na siya. Yan. Ayun o, requirement already satisfied. Kasi na-install ko na siya. Pero kung sa inyo, medyo matagal yun. Hindi naman matagal, mga 5 minutes ganun. Tapos yung next, yung numpy kasi pwede na. Magagamit natin siya mamaya. Py space -m pip install numpy. Yan. Na-install ko na rin siya kanina. Yan. Requirement already satisfied. Ayan. Yan. Pagkatapos nun, pwede nyo na i-open yung idle. Kasi installed na yung yung matplotlib niya tsaka yung numpy. Pwede na siya gamitin. Ayan. So, ayan. Na-install na natin yung numpy at tsaka yung matplotlib natin dito sa PC natin. So, pwede natin siya gamitin. Pwede natin buksan yung idle. Ayan. So, ayan. Tuturo ko sa inyo kung paano i-import yung matplotlib at saka yung numpy. Ayan. Natin nyo naman sa screen yung syntax ng matplotlib. So, ayan. I-type lang natin siya. Import matplotlib .pplot pyplot as plt. Ayan. Itong pplot na to o pyplot na, ayan yung yung module sa loob ng matplotlib kasi yung library siya. Yung matplotlib library, ayan lib library. Yung pplot naman ay yung module sa loob ng library. Ayan. Tapos ito namang plt, actually pwede naman kahit wala siya. Ano lang naman siya, alias lang siya, alias. Para nickname lang siya. Para mas mabilis natin ma-type yung code. Para mas mabilis natin magamit yung yung pplot na to, yung module, plt. Tas sunod naman ay yung numpy. Actually pwede pa, meron pang isa pang pwedeng i-type para ma-import mo yung pplot. Ganito. From matplotlib import pplot. Yan. As np. Yan. Pwede yan. Wala na yan. Then muna. Kasunod naman ay yung numpy. Mamaya pa natin siya gamitin yung numpy. Kasi maganda itong gamitin. Mamaya. Kung anong mga basta. As np. Ay, plt pala ito. Plt, sorry. As plt. Ito naman ang np. Numpy. Yan. Ayos lang ulit to. Kasi ito talaga yung yung library. Yan. So, paano ba gamitin tong yung, ayan, kanina nakalagay dun sa simula, yung kung paano yung syntax nung matplotlib, kung paano siya mag-plot, paano siya i-plot yung dalawang list at saka kung paano siya i-show. So, ngayon magagawa muna tayong dalawang list. X list equals 1, example lang, 1, 2, 3, yan. Tapos yung y list naman natin, so yung yung mga list ng y. Diba? 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 3, 4. Yan. Ngayon, kung para ma-plot natin siya, ganito yung syntax niya. plt.plot. Yan. Tapos yung dalawang list, yan, x list at saka y list. X list, y list. Yan. Para ka lang nagawa ng coordinates. Nag-make sense, di ba? Yan. Para siya, para ma-show natin to kasi try natin kapag siniran natin siya, wala nalabas, di ba? Wala nalabas. Ngayon, kapag
Yan, kapag shinow natin siya, para makita natin kung ano yung na-plot nating data. Yan. pld.show, tas close and open parentheses, F5, run. Wait lang. Ayan. Ayan yung data na na-plot natin. Ayun lang. Yung basic plotting na dito sa matplotlib. Yan. Yan. So, ayun. Tapos na natin i-discuss yung basic plot structures ng matplotlib, kung paano siya i-import yun, at kung paano siya i-code, kung paano i-show yung data na nakuha natin o in-invent natin. Tapos, ayan. Sunod naman ay yung basic plot types ng matplotlib. Yung mga graphs, ganun. Ang una ay yung line plot. Pangalawa, bar chart. Pangatlo, histogram. Pang-apat, scatter plot. Tapos, pang-lima ay yung pie chart. Yan. I-discuss natin siya isa-isa mamaya kung paano siya i-code, kung paano siya palalabasin doon sa kagaya nung kanina, may lumabas diba na line? Yan, kung paano siya ganun. Mamaya. Yan. So, ayun. Sabi ko na kung ano yung mga possible. Hindi yung possible yung di-discuss talaga natin siya, hindi siya possible. Ayan yung mga di-discuss natin na basic plot types dito sa matplotlib. Ang unang di-discuss natin ay yung kung yung number 1 doon, yung line plot. So, ano ba yung line plot? A line plot is a type of chart used to display information as a series of data points connected by straight line segments. Yung kanina, yung dun sa yung dialect code tayo kanina sa saglit, ayun yun, line plot siya. Ngayon, i-discuss lang nga natin dito yung customization, since alam na natin kung paano i-plot yung i-plot yung line plot. So ayun, number 1 ay yung line style. You can customize the style of the line connecting the data. Connect the data points. Yung una ay yung solid. Kapag solid line naman gusto mo, yun, dash lang. Pero, di ba kahit naman, hindi mo na siya lagyan ng ganun. Solid line naman yung nalabas dun sa pag-plot natin kapag nilagyan natin. Ayan. Pangalawa ay yung dashed line. Dash line. Yun, kapag nilagay mo yung double dash na yan, magiging broken line yung line doon sa kapag pinlat, kapag nirun mo. Pangatlo ay yung dotted line. Tuldok naman to. Yung magiging line. Kapag nilagay mo ay colon. Ianat niyo yung syntax dyan kung paano siya ilagay. Pang-apat ay yung dash dot line. Siguro alternate to. Di ko pa na-try dash dot line. Siya? Dash tapos dot. Sunod-sunod. Alternate lang. Hanggang sa matapos yung plotted na data. Yan, yung color, pwede rin siya i-customize. You can specify the color of the line. Red. Pwede siya, R, G, B. Pwede rin yung word talaga na red. R-E-D. Pero mas mabilis yung RGB. Yan. Kapag RGB nilagay mo, automatic ay na talaga ilalabas na color. Tas yung custom colors naman, pwede mo siya custom colors can be specified using color names or hex codes. Yung may hashtag nandun sa color na nasaan. Tapos marker. You can add markers at each data point. Ayan. Bawat data points, di ba? Kanina hindi nalabas yung data points yung pinlat natin yung line. Ngayon, pwede mo siya palabasin gamit yung mga marker. Circle O, tapos triangle up, yung ano ba tawag yan? Yung ginagamit kapag mag-exponent, tapos square naman ay S. So, i-code natin yung line plot. Actually, na-code na pala natin. Kasi yung line plot, ayun lang yung kanina. Yung kinode natin kanina dun sa basic
plot types. Line plot na yon. So, ngayon, ang gagawin na lang natin ay yung pag-customize nung line plot. Yung pag-customize ng line plot. Di ba may tatulong kanina, yung color, tapos line style, tapos marker. Yan, paano nga ba i-customize yung, paano yung syntax nun? Susunod nyo lang dito sa sa coordinates na nagawa nyo, tapos lagay nyo ay yung color equals yung kung anong gusto nyo color. Sa akin ay red. Yan. Next is marker. Yan. Kanina, di ba? Ay, marker equals S. Para maging square yung yung pag yung point. Yung marker kasi yung point ang niya. Ang parang binivisualize niya yung marker. Yung visual ng marker. Ng point. Visual ng point. Yan. Yung marker. Tapos, sunod ay yung line style. Line style. Ang gusto kong maging style ng line ay dash dot. Kasi hindi ko ba nakikita yan. Yan. Ngayon, kapag niran natin siya, yan. Ay no. Since ayan. Red, di ba yung ginawa natin na kulay? Ayan, red. Ayan, red yung line. Tapos, ang marker natin ay S. Ang S ay square doon. Square yung yung S. Tapos, yung line style naman, yan, dash dot. Ay no. Dash dot, dash dot, dash dot. Yun lang. Tapos, try natin i-apply yung yung numpy dito sa line plot para mamaya ay na lang tayo. Hindi ko na ituturo mamaya. Yan. Dito naman sa xlist, ilagay natin mag-random numbers tayo. NT dot random 100 yung size. Yan. Tapos, yung list naman, and p dot arrange 100. Para equals lang sila. Para magtapat yung dalawang coordinates. Doon sa index 1. Index 0. Index 0 din dito. Yan. Try natin i-run. Ayan. Ganito yung lumabas. Di ba? Pwede siya i-apply yung NP. Yan. Yan. Tapos, pwede rin natin siyang lagyan ng title. Kasi dito, di ba, wala siyang title. Ang plain niya lang, tignan. Since, visualization niya, kailangan natin i-specify kung anong graph to, kung para saan. Kaya kailangan natin lagyan ng title. PLT, ganito yung syntax niya. PLT.title, tapos yung kung anong gusto mong title. Yan. Ano ba? Coordinates na lang. Random coordinates. Random coordinates. Yan. Tas label naman. Yan. Label naman dito. Yung X and Y. Lagay na lang din natin, run plt dot x label. Yan. Since X nga. Di ba sa X coordinates yan? X label. Yan. Tapos, random, X na lang. Random, X. Yan. PLT naman, yung sa Y naman, Y list. Itong Y list na to. NPL, yan. Y label. Yan. Arrange lang. Arrange Y. Yan. Yan. I-show na. I-run natin para makita nyo kung ano nangyari. Ayun. Arrange Y. Dito sa Y-axis. Tapos ito. Random X sa X-axis. Ayan yung title natin. Random coordinates. Ayan. Yung ganun lang na mag-customize ng plot. Magagamit ito sa
hanggang sa mamaya, itong ganitong format. Yan. Yan. Ito, magagamit din to. Yan. Actually, ang pinagkaiba lang talaga nung iba't ibang pag-plot yun, yung mga basic plot types ay yung ito, yung dito lang talaga. PLT.plot. Kasi sa iba yung nakalagay dyan. Yun lang. Tapos, naman, etong, dito naman sa pag-customize, yung iba walang marker ganun. Since yung marker, diba, nagpa-plot lang ng points. Wala namang points sa diba, sa mga bar graphs ganun. Yan, mawawala to at mapapalitan siya ng iba. Yan. Ganun lang naman yung pinagkaiba. Kaya pwede lang dito magamit mamaya. Sa next na type ng ano ba? Nalang ka. Ng mga mga graphs. Yan. So, next is bar chart. A bar chart, also known as a bar graph, is a graphical representation of data using rectangular bars. Each bar's length or height is proportional to the value it represents. Yan. Familiar naman siguro kayo sa bar graph. Yan lang yan, yung bar chart. Iniba lang yung second word. Tapos, ang syntax natin sa bar chart ay plt.bar open parentheses, xlist, comma, ylist, close parentheses. So, may tatlong customization sa bar chart. Una ay yung bar color. Ayan, yung kanina lang din, kagaya sa line plot. Color equals, yan. Tapos, pangalawan, ito, naiba. Yung width. You can adjust the width of the bars. Example, width equals 0.5. Make the bars narrower. Para daw mas ma-adjust natin yung bars. Kung para mas mabilis natin maintindihan. Tas yung pangatlo, ito rin bago rin yung edge color para makita natin yung yung pag-part ng mga bars dun sa graph. Yan. You can specify the bar color of the edges of the bars. Yan. Kapag naman black, pwede mo siya ilagay as K. Yan. Edge color equals quotation mark K. Yan. Tapos, kapag white naman ay what? Ay double. Yan. So, yan i-code natin yung bar chart. Di ba sabi ko sa inyo kanina, halos parehas lang sila ng pag-plot. Ang naiiba lang talaga ay itong dot plot na to. Bar dapat siya. Tapos, meron ditong iba din sa pag-customize. Itong marker, wala na siya, di ba? Yan, at saka yung line style, wala na. Ang papalit ang pumalit dyan ay yung width, yung lapad. Yan. So, try natin 0.7. 0.8. Yan. Tapos, ito, ipalitin natin para mas mabilis natin makita yung mga edges. Yan. Tapos, gusto ko pa rin, red. Yung color. Tapos, edge color naman para makita natin pag yung part ng pag-part ng mga bars. Yan. Ang gusto ko ay K black. Yan. Ganito pa rin yung natin, yung title natin. Ganun pa rin siya, hindi siya nababago. Ganun talaga yung syntax ng ng palagay ng title, label, ganun. Tapos, plt.show. Yan. I-run natin. Ayun, di ba? Negative 0.25. Yung X, yung random X. Yan. Arrange Y. Yan, ganun lang talaga. Madali lang siya, di ba? Gets niya? Yan. So, tapos tayo sa bar chart. Dito naman tayo sa type ng bar chart. Yung pangatlo natin ay yung histogram. A histogram is a type of bar chart that represents the distribution of numerical data. Unlike a regular bar chart, which compares different categories, di ba sa bar chart ay nag-compare tayo ng
ng X and Y. Nag-cover. Histogram groups data into continuous and overlapping intervals called beans. Yun. Di ba sa bar chart, ang tawag natin dun sa box na yun ay bars, yun di ba? Tapos dito naman, ang tawag naman dun ay beans. So, ito yung syntax niya. plt.hist data list beans beans equals 5. Close parenthesis. Ayan. Yung beans ay yung bilang nga nung yung parang yung sa bar chart ay bars. Kung ilan yung ilalagay mo kung ilan yung size. Yan. Ayan. Yung pag-customize naman nung histogram. Ayan. Ganun lang din. Bar color, you can specify the color of the bars. Ayan. Red, R. Yung para kanina lang din. Yung color equals quotation mark R. Yan. Tapos, yan yung bean size. Ito yung syntax niya. Beans equals 5. Ganyan. Beans equals 10. You can specify the number of beans or the bean edges. Example, beans equals 10. This divides the data into 10 equal sized beans. Yan. Nadi-divide yung data sa 10 na bars. Na kung tawagin yung sa Instagram ay beans. Yan. Yung edge color naman, andun din to nasa bar chart din siya. You can specify the color of the edges of the bars para malaman yung pagparte-parte, ganun. Yung syntax naman dito ay yung black, K, white, W. Yan, ganun lang din. So, dito naman tayo sa code ng histogram. Yan. Since, di ba kanina dalawang list nilagay natin, ang in-implement natin, dalawang list. Sa histogram kanina dito, sinabi ko na iisang list lang, hindi siya nagko-compare. Yan. Ngayon, nag-random number tayo sa, yan, np.random.randn. Ngayon, itong random number na to, random number sa normal distribution. Yan. From, 1,000 para madami. Ngayon, di ba iba na yung since iba na yung syntax natin, his na dapat to. Yan. Tapos papalitan na rin natin to ng data list. Yan, data list. Yun. Ito ay, gusto ko pa rin red siya. Tapos yung width ay, pwede natin siya tanggalin. Palitan natin ng, since wala na nga siya doon, beans. Yan, beans equals, kung ilan yung gusto ko. Yan. Gusto ko 30. Yan. 30 beans. Tapos, edge color, gusto ko pa rin ay black. Yan. Ngayon, kapag nilan ko siya, palitan natin to ng, ano kaya pwede? Normal distribution. Random, normal distribution. Yan. Tapos, since wala na nga tayong yan. X label, random X, random data. Yan. Pwede na show. Ayan. Random data. Ayan na. Nag-ano siya. Ayan yung graph ng histogram. Ayan yung kapan. Yan. Ganun lang kadali. So, pang-apat, scatter plot. A scatter plot is a type of plot that displays values for typically two variables for a set of data. That the data is displayed as a collection of points where each point represents an observation. Yon. So, pares lang siya ng line plot. Ang pinagkaiba lang ay, ang line plot ay may line segments. So, may line siya. Kino-connect niya yung mga dots dun sa line plot. Dito naman, ito lang yung mga points lang talaga. Mga dots lang. So, syntax ay plt.scatter, tas xlist, ylist. So, ito yung mga customization niya. Mga examples ng customization. Marker size.
yung marker size ay kung gaano kalaki yung mga points. Yun. You can adjust the size of the markers. Example, x is equal to 100. Set the marker size to 100. Yan. Tapos, pwede mo rin i-edit. Pwede mo rin i-customize yung marker. Yung parang gaya dyan sa line plot. Ilagay mo lang marker equals yung kung anong gusto mong kung anong gusto mong point. Pwedeng star, pwedeng square, pwedeng yung dot lang talaga. Yan. Tapos, yung color naman, you can specify the color of the line. Yun. Kagaya lang din sa iba, dun sa mga nauna, color equals kung anong gusto mong color. Yan. Tapos, dito naman sa transparency, alpha, you can adjust the transparency of the markers. Yan. Kung gusto mong 50% lang yung yung pagka, yung, ano ba tawag doon? Optimize ba? Basta yung pagka-transparent niya. Yun. Pwede mo gamit yung alpha. Sa code naman tayo ng scatter plot. Since ito nga yung sa histogram kanina, isang data lang yung isang list lang yung kailangan sa histogram. Since sa scatter plot, kagaya lang siya ng line plot, kailangan natin ng dalawang list ng data. So yun. X list ulit. Walang kasawaan. Yan. Tapos, gawin ulit natin yung numpy. np dot random random 100. Yan. Papakita ko sa inyo kung bakit sila halos magkagaya. Yan. np.random. Ito naman gawin natin arrange. Yan. 100. Yung arrange na yan, nagbibilangin na 1 to 100. Yan. Yan. Tapos, lagay natin dito yung yung dalawang list na to. Yan. X data. Buray muna natin ito lahat. X data. X data. X list. Ayan. Tapos, comma. Y list. Comma ulit. Ano yung mga customization natin? Yung color. Pwede yung kanina. Yan. Color. Gusto ko ay red ulit. Yan. Yung marker size. Maglagay muna tayo ng marker. Marker equals, ang gusto ko ay star. Yan. Tapos, marker size, x equal 100. Tingnan 10. Yan. Tapos, ano ba? Yung transparency, yung alpha. Alpha equal 0.7. 0.5. 0.5 yan. Yan. Tapos, palitan natin yung yung title. Ano maganda yung title? Ayan, coordinates ulit. Points. Yan. Tapos, yan, X label. Yan, ganun ulit. Run natin siya. Ay, mali. Ito, hindi natin ito na bago. Scatter. Para dapat. Yan. Ayun, di ba? Ayun siya, yung scatter plot. Halos gaya lang siya ng ng line plot. Yan. Ito naman yung yung line plot. Try nating wag to i-random. Ito. Try natin ito, wag i-random. Okay. np dot arrange then 100. Yan. Run natin. Papakita ko sa inyo kung yung scatter plot. Yan. Yan yung scatter plot, di ba? Kapag naman, yun natin itong plot, yung line plot, magkakaroon siya ng mga line segments. Wala. Ito. Yan. Try natin.
Ayan, hindi mo na siya kita. Pero ayan, may line segments na dyan. Yan. Yun lang. Scatter plot yung similarities nila ng ng line plot. Halos pares na sila. Yung mga line segments lang talaga ang pinagkaiba ng dalawa. So, ayan, next na, pie chart. So, ano nga ba ang pie chart? A pie chart is a circular statistical graphic that is divided into slices to illustrate numerical proportions. Each slice of the pie represents a category of contribution to the whole with the size of each slice corresponding to the category's proportion of the total. So, yun, familiar naman kayo dito, di ba? Yung pie chart, para siyang pizza na hinahati. Ganun. Ganun talaga yung tsura niya. Tapos, yan. Ito yung syntax ng ng pie chart. Ayan. plt.pie sizes. Yung sizes ay yung kung anong size nung bawat hiwa. Bawat hiwa nung pie chart. Yung size niya. Kung ilang percent pa siya. Unlimited percentage yan. Ayan. Tapos, yung label naman nung bawat hiwa na yun, yung sunod. Labels. Yung label naman. Ngayon, itong label sa to, list siya. Para ma-correspond niya yung size nun. List sila parehas. And parang X and Y nga. Yung dalawa. Kaso, yung isa ay letter siya. String. String yung isa. Yung labels. Kailangan string siya. Tapos, ito yung mga hindi ko na nalagay yung mga kung anong pwedeng gawin dyan sa mga customization. Nilista ko na kasi ang dami niya. Ayan. Ang unang customization natin ay list of colors. Ayan. Sabi ko nga kanina, yung dalawa, list. Yung dalawang natin, list. Since yung isa ay, since kailangan mapag-iba-iba natin ng kulay yung yung bawat pie. Yun, kailangan din natin kailangan din ng bawat index may nagko-correspond dun sa ibang index, dun sa size niya tsaka sa labels. Kailangan nagko-correspond din yung list of colors. So halimbawa, yung index 0 mo ay 1, tapos ay 30%, tapos ang label nun ay A. So, yun. Kailangan may na-correspond na color nun. Halimbawa, color red, yung yung sa A, yung corresponding na color ng A. Yun. Tapos, sunod naman, halimbawa, blue. Yun, tapos sa B na yun. Sunod-sunod lang siya. Nagko-correspond siya sa bawat index ng bawat list. Yun. Tapos, exploding slices. Hindi siya yung sumasabog exploding slices yung parang nilalabas niya lang yung kung ano yung nilabas, kung ano yung pinalabas mo sa code. Halimbawa, in-explode mo yung B. Lalabas yon. Parang hihiwalay siya. Hindi naman yung hiwalay na hiwalay. Parang lalabas lang talaga siya. Para makita na ayun yung sinushow mo. Yung sa exploding slices. Tapos, adding a shadow. Ayun, alam nyo naman yan. May shadow yung yung pie. Tapos, start angle. Yun. Ikaw magde-decide kung saan siya mag-i-start. 'Di ba? Meron sa circle ay ang circle ay 360 degrees. Doon ka magbabase kung saan ka magsisimula. Kung saan yung guhit na tatapat. Halimbawa sa 90 degrees. Syempre yung unang guhit ay doon magsisimula doon sa straight line na 'yan, sa 90 degrees na 'yan. Kung saan man yung sa unit circle. Tapos sunod ay list of labels. Ayan, yung dito na nga yan. Ayan, nandito na sa syntax natin. Yung list of labels, ayan yun. Tapos, percentage display. Yun, yung para yung size
yung size nung ano, 'di ba may sizes tayo. Kukunin lang yung ano, yung percentage nun para hindi siya. Kasi halimbawa, ang sizes natin ay mga decimal numbers. So, ang hirap nun i-interpret. So, kung anong mas malaki, kung halimbawa mas ang laki ng ano, ang haba ng decimal numbers na yan. Ayan, mas maganda kung percentage display natin siya. Tapos, sa edge color naman, yun, kagaya din ng kanina, para makita natin yung pagpaparte-parte ng ano, mas maayos tignan. Tapos, figure size, kung yung pie natin, kung yung size nun, nung pie, yung size ng pie, yun lang yan. Ayun lang yung customization ng pie chart. Hindi ko na siya i-type ng isa-isa kasi ang haba niya kung ito-type ko pa, tatagal tayo. Yan, i-discuss ko na lang siya. So, ito, nag-assign tayo ng size na random number. Itong ano, ang pinagkaiba lang, yung random.rand, np.random.rand, itong, nakuha siya ng number from 0 to 1. So, ano yan, yung mga 0.711, kung ano, basta, yung mga 0 to 1, yung mga 1 half, ganun, yan, 5 yung kinukuha niya. So, para makita natin kung ano yung mga nakuha niya, print sizes, yung list ng number na nakuha niya. Ayun, ito yung mga nakuhang number sa from 0 to 1. Yan. Ito yung sinasabi ko kanina. Wait. Yan. Etong una, 'di ba? Ayan yung labels. May list of labels tayo. Para kaya naging list of labels yan. 'Di ba kanina ang ginawa lang natin ay nag-ano lang tayo uh, plt.xlabel ganun, parang isang lagayan lang. Dito kasi since naka-list yung ano, yung pie chart natin, 'di ba, isa-isa. So, kailangan yung may nagko-corresponds dun sa bawat sizes niya. Ayan. Halimbawa, ito yung 0.52387777. Corresponding niya, label niya ay A. So, ayan, edi kapag pinlat siya, itong A na to, ito yung value niya, 0.52387777. Tapos, ayan, di ba may list of colors din. Ayan, magiging, yan, yung index 0 na yan, magko-correspond sila, itong tatlong yan. E di, itong A na to, red yung magiging kulay niya. Tapos, ito, explode, mamaya ko explain. Ayan. Ayan yung yan yung B magiging blue. Yan, tapos 0 point yan. And so on and so forth. Yan. Dito naman tayo sa explode. Paano nangyayari yan? Yung explode na yan, ay nga, di ba sabi ko kanina, yung parang lumulutang siya. Parang, sinoshow niya siya yung kinocall. Halimbawa, ipakita natin. PLT.show. Yan. Ganito yung explode. Ayan. Ito yung explode. Lumutang siya. Ayan. Ayun, lumutang yung B. Kasi in-explode natin. Ayun. Yung explode ay kailangan ay tuple siya ha. Yung data type niya ay tuple. Ayun. 0.1. In-explode natin siya. Pwede natin siya mas palayuin kapag tinasan natin ng value yung explode. Gawin natin 0.5. Try natin. Yan. 0.5. Run natin. Ayun, lumayo Tingnan niyo. Yung B. 0.5, lumayo, sobrang layo niya. Yan, ganun lang mag-explode. Pwede ka rin mag-multiple explode yan. Gawin natin itong 0.1. Ayun. Yung B ay, ayan nag-explode din yung D kasi, ayan nag-correspond siya sa D ito.
yung index niya. Index 3, di ba to? Index 3 din yung D dito. Kaya nag-explode yung D. Ayan, ganun lang siya. Ganun yung pag-explode. Parang pang-highlight lang, ganun. Tanggalin na natin tong print sizes. Yan. Ngayon, itong plt.figure, ito yung size nung ayusin na natin ito, 0. Yan. Tapos, ito ay 0.2 yan. Itong figure, yung size nung pie chart. Try natin gawing, hindi. Run muna natin. Para malaman nyo kung ano nangyari. Ayan. Ganito yung size niya, di ba? Pero kapag ginawa natin siya 5, yan. Delete siya. Ayun, lumiit siya. Ganun lang yung plt.figure. Ngayon, yung labels naman, ito na yung pag-plot natin sa pie. plt.pie sizes. Ito yung random, yung kanina, pinakita ko yung mga decimal numbers. Tapos, itong start angle naman, 90, di ba? Tingnan natin. Ayun. Ayun, nagsimula siya sa 90. Ayun, yung A. Ayun, 90 degrees. Pero kapag ginawa natin itong 180, ayun. Dito siya nagsimula sa baba. 180. Dito, ito, 180. Ayan. Tapos, yung auto PCT naman, ayan, di ba sabi ko kanina, decimal numbers? Ayan. Pwede na siya palitan ng Ito kasi, nung nag-1F ako, isang decimal number lang yung lumabas. Pero kapag natin itong 2F, ayan, 2 decimal numbers na siya. Yun. 2 decimal numbers. Ayan, ganun lang yung auto PCT. Yung percentage para mas madali siya ma-interpret. Ayan. Tapos, ayan, colors equals colors, explode equals explode, shadow equals true. Ayan, yung shadow equals true. Kung gusto niyo wala shadow, kahit huwag niyo na siya ilagay. Kasi automatic false na yun. Mawawala na ng shadow doon. Tapos itong wedge props naman ay yung edge color, kagaya lang din kanina. Ang nangyari lang ay naging wedge props to. Kasi ganun yung syntax sa plt.py. Ayan, yung plt.title, abcd pie chart. Tapos, itong legend, hindi ko siya na-discuss kanina kasi mas maganda siya i-discuss sa pie chart. Mas maganda siya ipakita. Ayan. Ayan. Ayan yung legend. Pwede nyo siya ayusin yung itong location. Gawin natin lower right. Ayun, nasa lower right na siya. Ayan, ganun lang siya. Ganun lang yung pie chart. Napakadali. So, ayun, tapos na tayo sa 5 basic plot types ng matplotlib. Ang next na ay yung multiple figures. Ano ba yung multiple figures? Sabi dito, creating multiple figures in matplotlib allows you to generate and manage multiple separate plots in a single program. Di ba kanina, nung na-run natin yung pinaplot natin yung mga code, isang figure lang ang nalabas kasi isa lang naman sinushow natin. Ngayon, pwede pala yung kahit ilang figure ang lumabas. Tapos, this can be useful when you want to display different datasets or visualizations separately within the same script. Ayun, mas madali mo visualize yung mas madali mo visualize o may interpret yung data na nakuha mo. Kapag may multiple figures. Ayun, may command pa lang ganun ang matplotlib. Yun, yung syntax niya ay, ayun, mag-aano ka lang, plt
that figure 1. Ayan, tapos ilalagay mo lang sa baba yung command na kanina, yung mga tinuro ko kanina. Ayan, yung command, yung syntax. Ayan, plt dot plot. Ayan, yung xlist1, ylist1. Yun, yung mga ganun lang. Tapos, kailangan mauna yung plt.figure para marinig niya na ayun yung maging 1. Yung figure 1 kapag yung nasa baba. Tapos, plt.figure2 plot xlist ylist2. Yan, ganun lang yung sequence nung multiple figures para ayan, mas madali nga ma-visualize yung data. Yung code ng multiple figures. Una, ayun nga pala, kinode ko na siya bago yan, discuss ko at tagalan tayo kung patit ko pa yan isa-isa. Ayun, ginamit ko lang ulit yung yung kanina natin example sa pie chart. Yung, ayan, yung ABCDE pie chart. Yan lang din. Nag-recycle lang ako. Tapos, ito, for figure 2, np.cleanspace. Ang ibig sabihin ng clean space, ito nasa unahan, from 0 to 10 siya. Ayan, parang siya, array siya. From 0 to 10. Tapos, kukuha siya ng 100 numbers between 0 to 10. Between 0 to 10. Ayun yung ibig sabihin ng linspace. Yan. Yan. Y is equal to np dot sin x. Yan. Kaya x to, kukuha siya dito. Yung kada number na makukuha dito, mag-generate dito. Yan, magiging list siya. So, ayun. Ayan, tapos, ayun yung sequencing kanina. plt.figure1. Ayan yung plt.py. Ito yung customization niya. Ayan, sizes. Ganun lang ulit, wala akong binago. Ayan. Legend, title. Tapos, plt.figure2. Yan din, nasa unahan lagi yung plt.figure para ma-read na nasa baba ang magiging niya, yung chart na i-read. Ito plot. Ayun, plt.plot xy color red. Tapos yung marker niya ay gusto ko ay star. Ayan. plt title, yan, sin x, plot of sin x, yan. Sabi ko nga niya, plot of sin x, kaya yung y label niya ay. Tara, yan na natin. Run na. Yan. Ito yung ayan, dalawa lumabas. Yung una ay yung figure 1, yung kanina nating sa pie chart. Tapos ito yung plot of sin x na pangalawa. Yan. Ngayon, try natin naman yung cosine x. Burahin natin tong pie chart. Burahin natin tong pie chart. Ayan, try natin. Bura. For figure 1, copy na lang din natin to since pares lang naman sila. Yan. Palitan natin to ng cosine x. Tapos, since pares nga lang din, i-copy natin to. For figure 1, tanggalin natin itong plt.figure 2. Yan. xy. Palitan natin to ng variable, magiging xy, y1. Ito magiging x2, y2. Para hindi sila, parang walang error na mangyari. Ito naman, x1. Ito ay x2. Yan. Now, ayan, pares. Ayos na yan. Ay, wala. Cosine x. Ito naman ay cosine x. Meron pa bang error? Ito. Yan, okay na. So, may mali. It's not defined.
x1 sa line 16. Ito, x1, y1, x2, y2. Yan. Ayan. O, diba? Ayan yung plot ng cosine x. Magsisimula siya sa 1. Yan. Tapos dito naman, 0 lagi nagsisimula ang sin x. So, ayan. Ngayon lang yung multiple figures para mas madali siyang ma-visualize kung anong pinagkaiba ng dalawa o pinagkaparehas, ganun. Mas mabilis ma-interpret yan kapag madaming, depende sa tao kung mas madali siya maka-interpret kapag madaming visuals na nandiyan. Yun. Ganun lang naman yung sa multiple figures. Yun. So, yun. Dito na tayo sa pag-code ng subplots. Una nagsimula ako sa x is equal to np.clean space 1, 10, 100. Di ba sabi ko kanina, itong unang dalawang numbers ito na nasa parentheses ay magiging range. So, syempre, from 1 to 10 siya. Tapos kukuha, itong pangatlo naman ay yung number na kung ilang beses siya kukuha dito sa range ng 1 to 10 na number. Ayun. Tapos, ito naman, fig, access is equal to plt.subplots. Ayan. Tapos, close parenthesis, open parenthesis, 2, 2. Ito yung yung range nung, hindi siya. Ito yung itong unang to, ito yung row, ito yung column. Ayan. So, may 2 rows at 2 columns yung magiging subplots natin. Ito yung location. Yung axis ay yung location kung saan nilalagay yung na-plot mong chart or graph. Ayan. Axis 0 from 0 to 0. 0 column. Since indexing tayo, yung 0 ay parang equivalent siya sa 1, ganun. So, from 0 to 0, dot plot x, np.cosine x. Ayan, yung title ay cosine x. Ayan, yung wave ng cosine x may papakita. Tapos ito naman, sin x siya. Nakalocate naman siya sa index 0. Ayan, yung row 1, column, row 0, row 1 nga. Row 1, column 2. Yan, row 1, column 2. Tapos ito naman, ayun din. Yung title naman ay sin x. Dito naman, nasa naman siya, row 2 naman, tapos column 0. Column 1. So, bali, halimbawa, nandito, yan. Halimbawa, nandito yung yung sin, yung cosine x. Cosine x. Ito ang column 1 mo. Ito ang column 1. Column 1. Tapos, ito ang column 2. Yan, ito ang actually 1 to. Yan. Bali, ganyan yung mangyari. Ito ang magiging 2. 2. Yan, tapos. So, bali, ito ang magiging tangent x kasi nasa, siya? Nasa row 2, column 1. Yan. Ito ang magiging tangent x. Ito naman ay magiging sin x.
Ito ang logarithm of x, log x. Ganyan na magiging format niya mamaya. Abray na natin. Ay, mabura. Yan. Ayan, ito yung title nila. Ito yung syntax tong nung pinaka-title nung 4 na function. Ganito yung syntax niya. Fig, that's subtitle. Yan. Tapos yung title. Lagay nyo lang, naka-string. Tapos, ito naman, tight layout para maayos yung subplot na, try natin siya. Try natin wala muna to. Run natin. Ayun, nag-overlap to. Yan. Ganun kapag walang tight layout. Ngayon, balik natin yung tight layout. Ayun siya. Ayos na, wala nang overlapping. So, ayun yung ginagandahan sa tight layout. Yun lang naman meron pa pala. Yung pag-save ng mga itong mga graphs na nagagawa nyo. Pwede yun eh. Wait lang. Ito. Ito yung syntax niya. plt dot savefig. Tapos, kung anong gusto nyo na pangalan ng file, sa akin ay functions. Tapos, kung anong gusto nyong file type, akin PNG. Yan. Nag-save na siya. Pag niran mo. Ayun. So, sa 3D plotting na tayo. Bago muna yun, ano muna yung 3D? Yung 3D, malaki pinagkaiba niya sa 2D. Kasi ang 3D, may iba't iba siyang perspective. Pwede mo makita yung nasa likod, pwede mo makita yung nasa harap, pwede mo makita yung nasa likod, pwede mo makita yung nasa kaliwa, kanan, ganun. Kasi sa 2D, makita mo lang yung nasa harap. Flat plane lang siya. Ganun. Sa 3D naman, pwede mo malaman kung ano yung length, width, at saka height niya. May 3 axes siya, which is yung X, Y, Z. Kasi 'di ba yung kaninang mga ginagraph natin ay mga 2D lang 'yon, 2D planes lang 'yon. Gawat ayun, plain lang siya. Meron lang siyang 2 axes which is yung X and Y lang. Kaya ayun yung pinagkaiba niya sa 3D, yung mga kanina. Ngayon, ang ipa-plot na natin ay yung 3D na. Ayun, kumbaga may iba't iba siyang perspective ganun. Pwede mo makita sa iba't ibang perspective. Gaya ng circle. 'Di ba 2D siya? Ngayon, kapag inano mo yung 3D niya, ano ba yung 3D ng circle, 'di ba? Sphere yun. Yun, ganun. Sa sa square, cube. Sa rectangular prism, ganun. Ngayon, sa 3D kasi, pwede mo makuha yung niya, surface area at saka volume. Sa 2D naman, area lang, ganun. Area at saka yung perimeter. Yan, ganun lang makuha mo sa 2D.
Tapos sa 3D naman ay yung surface area tsaka yung volume. Kumbaga yung laman. Yan, ganun. Since nakita mo na nga yung perspective, yung iba't ibang perspective. Yan. So, 3D plotting. A 3D plot or three-dimensional plot is a type of data visualization that represents data points in three-dimensional space. Yan. Unlike traditional 2D plots, which is data plot along two axes, ayun o, two axes lang daw yung 2D plots. Two axes, X and Y. 3D plots add depth to visualization by incorporating a third axis, which is yung Z. And di ba sabi ko nga, may 3 axes ang 3D, which X and Y, X, Y, and Z. So, yun, ito yung syntax niya. AX is equal to PLT, that axis. Yan. Open parenthesis, projection equals, yan, 3D, close parenthesis. Ayan, tapos mag-ano ka na, mag mag mag-implement ka ng tatlong access, yung access list. Yan, tingnan nyo naman tingnan nyo lang sa screen. ax.scatter. Pwede mo siya palitan. Pwede maging pwede maging plot, plot, bar, histogram. Ayan yung mga ganon. Ayan yung tatlong list. Ewan ko lang kung pwede sa histogram. Hindi ko sure. Tapos, X list, Y list, tapos yung Z list. Ayan, may tatlong access. Tapos, plt.show. Yun. Yun tayo sa code. Ito na yung code. AX is equal to plt.access. Yan. Ito yung yung pinaka para magawa yung 3D. Yung projection equals 3D. Xlist is equal to np.random.random. Yan, pinaglaruan lang natin. Tapos, ax.scatter para mag-scatter. No, kaya nung kanina, nasa PPT kanina. Ayan. Yung tatlong list. Ayan, yung title. Tapos, ayan, try na natin siya i-show. I-run. Ayan. Pwede mo siya galawin. Ayan. Ayan, ganun siya. Kapag naka 3D. Now, try nga natin yung yung bar. Ayan, gumana siya yung bar. Ayan, bar. Yung plot naman. Pagdan nga natin to. Gawin lang natin 10. Ayan. Histogram naman. Try. Gagana. Hindi siya gumana kasi isa lang yung kailangan na data kapag histogram. Ganun din sa pie chart. Yun. So, ganun lang yung yung sa 3D. Try nga natin plot, tapos np dot sin x cosine x to cosine x. Ito naman ang tangent x. Tapos, x is equal to np dot run np dot linspace. Tama ba? Tapos, 1 to 10
100. Lean space. Yan. Ganyan siya. 3D. So, yun. Ganun na nga pag 3D. So, dito na tayo sa pinaka-last. Animating plots. Ano nga ba ang animating plots? Animation plotting, in the context of data visualization, refers to the dynamic display of data over time as it changes. It involves creating a sequence of frames where each frame represents a snapshot of data at a particular moment. These frames are then displayed rapidly in succession, giving the illusion of motion or change. Ayan, yung mga napapanood natin sa TV, mga cartoons, ayan, animation yon. So, parang ganito yung mangyayari sa code natin. Pero, simple lang naman siya. So, ayun, nag-import ako ng random para dito mamaya. Heads or tails. Nagawa ko ng list ng head or tails para mag-add mamaya dito kapag nag-while loop na. Yan. Nag-iterate. Ito, yung iteration ng counter I is equal to 0. Tapos, while I is less than 100,000, mag-ano to? Gagana tong, ano to? Itong code na to. Magpa-plus 1 siya dito sa isang to. Halimbawa, ang lumabas dito sa random na to ay 0. Eh di, itong heads na to, ito magiging heads, ito kasi heads dyan. Ito magiging heads, ito heads, tapos ito tails. Siyempre, magkakount to as 1. Ito magiging 1. Ganun. Kapag ang lumabas sa random number na to ay 0. Index 0. Yan. Tapos ito, plt.bar. Ito na yung customization. Ito na yung dalawa. Ayan o, yung heads. Kaya kung nasabing ito yung heads, ayan. Nagko-correspond siya dito. Heads, ito yung tails. Ito naman yung tails. Yan. Tapos ito yung yung list natin. Heads or tails. Tapos ito naman yung color. Gusto kong color ng bar. So, itong plt.post, ito yung pag-post ng animation. So, ginawa ko 0.0001 seconds. Yan, tapos plt.show. Try natin. Feeling ko ito. So, define, did you mean head or tails? Okay. Heads. Heads. Yan. Ayan siya. So, di ba yan? Simple lang siya. Pero animation ang tawag dyan. Since, nagana siya per frames. Per frame set. Frames per second. Yan. So, ayun lang. Thank you. Sana may natutunan kayo. Salamat. Thank you po, sir.